Kamusta mga kalugar at kabarangay? This is Kapitan Brian. So ngayong araw, kasama natin ang Coroco Brothers. Sila nga pala yung mga matatalik na kaibigan ko at kababata ko. Nung nakaraan, galing kami sa Uichok de Resort sa may Batangas. Ngayon naman, plano namin pumunta sa norte. Kung saan, pupuntahan namin ang Bulinaw Falls at yung resort ng kaibigan ni Lulubel. Ito nga pala si Lulubel. Hi! Bulaga! Kasama namin yung ibang mga Coroco Brothers at saka may mga hindi rin nakasama kaya big shoutout sa inyo mga tol. Next time na lang, set na lang natin. Kaya yung ibang mga Coroco Brothers muna yung kasama namin, kasama yung mga anak nila. At syempre yung magdadrive ngayon, si Kuya Mar ulit. Syempre, proven and tested na napakalupit mag-drive niyan. So yun na nga, pabiyahin na kami, papunta ng Pangasinan. So syempre, kitang-kita niyo naman si Tito Mar na nagdadrive at kasama namin yung mga anak ng mga tropa namin. Yeah, shoutout nga pala sa lahat ng mga inaanak namin dyan. We love you. So, kagaya nga ng sinabi ko, proven and tested na to si Tito Mar. Tignan nyo naman, kanina pa nakikipagkulitan tong sasakyan sa kanya at biglaan niyang inovertikan. Anong kalupit niya si Tito Mar. Grabe din kasi itong mag-drive si Tito Mar. Marami ng lugar na napuntahan at kabisadong lugar. Kaya proven and tested na malupit na driver na yan si Tito. Wala tol. Bira lang naman kasi bibili rito. Gang. Tambay ang putang ina. Lulusod ako, Brad. Tanong mo yung tatay. Anak mo ba to? So yun na nga, papunta na kami ng Pangasinan banda pero nag-stop over muna kami at saka chinecheck namin yung mga ulam namin kasi di sila nakabili ng yelo. So nag-stop kami dito sa may Santa Ignacia na tindahan para bumili ng yelo. Kasi that time nung nasa Luzon pa lang kami walang mabila ng yelo at saka sobrang init. And nag-stop over muna kami ulit dito sa may mga tarim para kumain ng mami. Ano, nakapaka pa rin dul eh. JP, ano masasabi mo? Mabilis biyahe, solid yung 3 hours gagi at 2 hours and 30 minutes pa na tumatakbo si Tito Mar. Nagulo na tayo malis eh. Oo. 4 na. Pahinga pa tayo. Dapat umutin nga. Mga anong oras ba? Naka-waste ka ba? Oo, nakabisa ko nila. Ilang oras pa? Isa na isa't kalahati na lang. Bilis nga ni Tito Mar gago. Try nyo mag-stop over dito sa mga tarim dyan kaya ate napakasulit ng mami nila dyan kahit 35. Tsaka kitang-kita nyo si Mark, sobrang saya na naman eh. Palumpalo ka na naman. Kaya tamang kape-kape muna, tamang tambay, tamang tayo-tayo kasi ilang oras na naman yung biyahe namin papunta ng Pangasinan. Napakasolid niyan. Paumaga na niyan, ng mga oras na yan habang nasa biyahe kami. Sobrang solid ng biyahe kasi walang traffic at saka walang kung ano-ano sa kalsada. Napakasolid yan at nakarating ka agad kami sa Bulinaw Falls. So yan, nandito na kami sa Bulinaw Falls 1. Oh! Oh! Bulinaw Falls 1. Napakasimple at napakasolid na itong falls na to. Hindi na namin napuntahan yung iba kasi susunod na pupuntahan namin, beach. Kaya dito muna kami nagstay bago kami pumunta dun sa beach na pupuntahan namin. So dito kami sa Bulinaw. Bulinaw, ano to? Bulinaw Falls 1 no? Kaya ayun na nga. Tamang chill muna kami magkakaibigan kasama ng mga anak nila. Siyempre bilang ninong, wala kaming ginawa kundi pagtripan yung mga inaanak namin at kinuha muna namin sa kanila para makapag-banding din sila. At saka anong oras pa lang yan, napaka-solid na umaga para sa amin. Sobrang lamig ng tubig. Nakapag-unwind yung mga tropa at higit sa lahat nakapag-banding ulit kami. Minsan nare-realize ko parang dati talaga sa Montalban lang yung napupuntahan namin. Ngayon patanda na kami kung saan na kami napapadpad at saka napupunta. Kaya thanks God dahil nakapag-banding kami ng ganito kasolid.
Tapos nag-rent pa yung asawa ni GP na si Grace ng bangka para syempre ma-enjoy nila at makapunta sila dun sa may gitna ng falls. So kitang-kita nyo naman nakasakay yung mga bata. At saka ito, inakyat namin yung pinakatuktok dun sa may falls, kung saan makikita yung pinaka-overview ng Bolinao Falls 1. Tsaka yung susunod na video dito, hindi ko na binidyoan yung biyahe namin kasi sobrang init talaga. So tara, next tayo. So andito na kami sa Casa Carolina sa Bolinao, Pangasinan, kung saan kakilala ni Lulubel or kaibigan ni Lulubel, yung may-ari netong resort. Nabigyan kami ng discount at napaka-solid din dito. At saka ito na nga, nilibre kami ni Mark ng scramble. Ito yung init na nanunubok ng pasensya eh. Maarawang ka lang, bad trip ka na eh. Grabe. Hey, boss mo. Hey. Napaka-solid ng kwarto namin kasi kasyang-kasya kaming magkakaibigan. Kung may gusto kayong isama na pamilya dito, pwede nyo ring i-avail tong accommodation to, itong kwarto na to. Aso nga lang, medyo mahina yung aircon ng onte. Pero solid na rin kasi magkakasama naman kami magkakaibigan dito. Tapos nagpahinga kami noon, pagkagising ko, ito na nga, magkakaharap na kami sa iisang lamesa. At pinag-uusapan yung mga bagay-bagay. Lasing na yan. Singkano. Nasingkano. O kaya niya pinatulong si Mark. Si Mark, ano sinabi mo kay Mark? Alam mo? Ano? Pagdating ng hapon, ito yung bumungad sa amin. Napaka-solid na view sa beach. Ayun o. Alam nyo, napaka-solid talaga ng view. Pero mas solid sana kung kumpleto kami magkababata. Taon-taon nag-iipon kami para dito sa mga ganitong okasyon. Aso nga lang, hindi magpare-parehas yung mga schedules namin. Kasi syempre may mga obligasyon din yung iba. Tsaka nagpapasalamat kami kay Papa Jesus kasi syempre binigyan kami ng pagkakataon na makapag-bonding ng ganito. Sana talaga makumpleto kami sa susunod. Yun lang naman. Kaya we enjoy the night. Eto, tamang bonding at tamang tawanan lang muna. Si Ambo, binaon na kaagad nila. Wag na. Tangin na, inayos pa ang puta. Ikaw ba na gusto? Siya mo baka di makahinga ha? Uy, gago, baka di makaya isa. Pagpagin mo Mike. At as usual, sama-sama kaming kumain ng hapunan at sabay-sabay. Bago kami mag-banding ulit, syempre kailangan nakakondisyon muna kami. At saka nag-low tide bigla nung mga oras na yan. Kaya napagdesisyon na namin na samahang manghuli yung mga bata ng mga kung ano-anong makikita nila doon sa batuan. Sarap ba? Madulas lang eh. Aray ko. Ha? Asa si ano si Jeep eh? Ano mo na? Ubus yung bride. Kaya pa? Kanina lakas-lakas mo magsabi hanggang umaga tayo ah. Kinabukasan, ito na nga, nagbanding at nagalmusal na naman kami. Kaso nga lang, pa-out na nga kami that time. So syempre, nakita nyo si JP. Nasa normal na naman ulit yan at nagalmusal na. Kanina bangag na bangag doon, nakikita nyo sa video.
Nagpahinga na kami last night at saka syempre napagkikwentuhan namin yung mga nangyari kagabi. Eto nga pala si Gibson, anak ni JP. Sa tuwing nagalaw tong batang to, napaka-cute at kalug-kalug din parang si JP. Parang isda, parang tilapia. Bakit? Ang init! Ay, hindi pala. Parang ano ka pala, hito. Ay, ano ba? Sapsap! Sapsap. Okay ba, okay? Okay, thumbs up. Thumbs up. Picture lang po, picture Thumbs lang. up! O, tingin! At eto na nga, syempre, bago kami umalis, we enjoy the view. Kwentuhan kasama ng mga tropa at higit sa lahat, tamang banding lang. Kasi maya-maya, pauwi na rin kami ng Manila. Tsaka tamang kulitan lang kami dito. Solid kasi. Ay no, talaga usap sila. Huwag ka maniwala dyan, baliw yan. Gagong init niya, no? Uy, ang init nyo, no? Ayun na. Lakas na ng alon, no? Gantong oras pa lang malakas yung alon. Alam mo, At syempre, dumating na yung oras para bumiyahe at umuwi na naman kami ng Manila. Napaka-solid talaga ng lugar na to. At isa na namang memorable bonding ang nagawa ng Kuroko Brothers. Pero sana sa susunod, kumpleto na kami. Mapde. update. Mapde. Wala. Wala na ka nakalimutan? Yaman na. Bakit tahimik ang kaibigan ko si Jipe? Oo. Yung isa dyan. Yung isa dyan, no? Yun, no? Yung isa dyan, hindi na lang patuklap na. Yung nasa likod ng jeep, tingnan. Kaya, so babalik na kami ng Manila. So, tatapusin ko na yung vlog ko. It's Kapitan Brian. Say bye! Paano ba yan? Dito na naman natatapos yung vlog ko. Maraming salamat sa panonood at suporta ninyo. Like, share, and subscribe. This is Kapitan Brian. God bless. Ciao. Maraming salamat po. Pangarap ko'y di maabot dahil sa bawal na gamot.